Kung mahal mo, huwag mong sasaktan. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Grabe talaga si Miguel. Ang dami niyang seremonyas bago matulog. At saka, okay din naman siya maging tropa. Mukhang magkakasundo kami. Si Miguel kasi yung uri ng tao na mabait at mukhang matalino. Tapos, siya din yung siguradong lapitin ng mga chicks kasi ganyan yung mga gusto ng babae. Yung mapuputi, tapos malilinis tingnan. At syempre, dahil tropa kami ni Miguel, siguradong makikilala ko din yung mga kaibigan niyang chicks. At ayun, alam na. Kaya ito, sa paglalim ng gabi, oras na para matulog at mayroon pa siyang pangtakip sa mata. Grabe talaga si Miguel. At dahil may mga araw pa naman na bakante, eto, sa pagsapit na kinabukasan, namasyal lang kami ni Miguel sa labas. Di ko nga alam kung saan kami nakakarating. Basta, sumasama lang ako sa kanya. Hindi naman kami nawawala kasi naka-Google Maps si Miguel. At laging ganito lang kami kapag walang ginagawa sa dormitoryo. Tumalabas lang kami na magkasama. Kaya lang, nung magpasok ka na, eto, swerte ko talaga na naging tropa si Miguel. Matalino eh. Lalo na sa math. Kayang-kaya niyang sagutan lahat. Samantalang ako, iniisip ko na lang talaga kung paano nagagawa yun ni Miguel. Kaya nga, ang naiisip ko na lang talaga na gawin ay yung bumawi sa kanya. Gagawin ko na lang siguro pag uwi namin sa bahay. Ipagluluto ko siya ng masarap. Ay, mali pala. Si Tito ang magluluto ng masarap para sa kanya. Kailangang matikman ni Miguel ang pinakamasarap na luto ni Tito Berto. Yung lutong di niya makakalimutan sa sobrang sarap. Miguel, bukas maga tayo nga alis para makarating tayo kagad. Mga anong oras? RJ? Siguro mga 4 a.m. Okay lang ba sa'yo, Miguel? Oo naman. Sanay naman akong gumising ng maaga, RJ. Okay. Sige. Gisingin mo ako bukas, Miguel. Gagi. Sige na, RJ. Matulog na tayo. Kaya ito, natulog na kami ni Miguel. At katulad ng napag-usapan namin, ito, 3 a.m. pa lang ginising na ako ni Miguel. Sobrang aga. Nakakatamad. RJ, gising na. Uy, bangon na dyan. Miguel, teka lang. Bakit ang aga mo? Kasi
Hindi ako nakatulog, RJ. Excited na ako. Gagi. Sige na. Sa biyahe ka na lang matulog, Miguel. Magdadamit lang ako tapos magkape lang tayo. At diretso, alis na. Kaya ito, mabilisan lang talaga yung kilos namin ni Miguel. Pagkatapos namin na magkape, eto, di na kami naligo. Ang lamig kasi. Diretso alis na din kami kaagad. At habang naghihintay kami ng masasakyan sa kanto, aba, may mga sumisit-sit sa amin ni Miguel. 500 na lang daw kaming dalawa. Alam nyo kung anong ginawa ko? Nilapitan ko. At eto. Baka gusto mong hindi na makakita ng liwanag. Wika ako. Tapos eto kunwari may dudukutin ako sa likod ko. At aba, ayun. Tumakbo na. RJ, anong ginawa mo dun? Wala. Tinakot ko lang, Miguel. Ang baba ng offer eh. Gagi ka talaga. Akala ko naman kung ano na. Pero, malaki na din yung 500. Miguel, maliit ang 500. Yung classmate ko nga, 5K ang sinisingil sa ganun. Kaso, mahirap yung ginagawa niya. Nakakatakot. Uy, RJ. Gagamit ka ng proteksyon, mahirap na. Baka mamaya, kumita ka ng malaki tapos magkasakit ka naman. Grabe ka naman, Miguel. Hindi pa naman siguro ako hahantong sa ganong sitwasyon. Pero, di naman natin masisisi yung ibang tao. Kasi, kailangan nilang gawin para makasurvive sila. Tama ka, RJ. Di natin sila pwedeng husgahan. Kasi, wala tayo sa katayuan nila sa buhay. Tama ka, Miguel. At dapat, protektado. At sa mga nakikinig ngayon, maging protektado po sana ang lahat ha. Huwag magpapadalos-dalos. Tama si RJ. Mas mabuti ng sigurado. Dahil karamihan sa panahon ngayon, lalo na sa mga bagets na nakikinig, di nila alam ang pwede nilang makuha sa pagiging mapusok nila. Kaya dapat safe palagi. Miguel, tara na. Sumakay na tayo. Kaya ito, nagsimula na ang biyahe namin ni Miguel. At nang sumakay na kami sa bus, ala, si Miguel, nakakatulog na kaagad. Hindi kasi natulog kagabi. At ako naman, eto, nakatulog din pala. Nagising na lang kami pareho nung nasa terminal na kami. At pagbaba namin, maliwanag na. Kaya naman, isang sakay pa. Pero, malapit na. Kaya naman, eto, nung makarating kami, dumiretso na kami kaagad sa bahay. Pagdating sa may pintuan, eto na. Pumatok na ako kaagad at tinawag ko na si Tito Berto. Kaya lang, yung nagtitinda ng gulay, eto, dadaan. Teka, bibili muna ako. Miguel, bibili lang muna ako ng gulay. Baka makalampas eh. At kapag binuksan na ni Tito ang pinto, pumasok ka na ha.
wika ako. Sabay alis. Baka makalampas ang gulay eh. Kaya ito, habang patungo ako sa nagtitinda ng gulay, hala, nakalimutan ko palang banggitin kay Tito Berto na may kasama ako. Naku, baka magulat si Tito Berto.